Teka, i-recall ko lang to ha. Nung nakasakay ako sa Alpine Coaster, di ba meron silang accent? So, yung tao, ikakat ko, papakita ko sa inyo. Parang, hindi, do you want fast or medium? Ang sabi ng lolo mo. It's our third. You want to go fat or medium? Fast. So, let's wait for them first. So, sa isip ko, pag pinapakinggan ko siya ngayon, sabi niya, do you want fat or medium? Diba, how offensive. Do you want fat or medium? Sir, fat na ako. Hindi ko na kailangan ng fat. Ang dream ko, maging medium. Diba? Fat talaga eh. Do you want fat? Sabi niya, no, sagad na. Sagad na si Mayor sa pagka-fat. Okay na. Na-experience ko na siya. I'm good. I'd rather be medium again. Hello, good morning. Today is the 27th, I think. And then today is the day we go back to Hanoi. We are just waiting for our, I guess, sundo to take us to HK bus lines. And then for our 8:30 trip to Hanoi. Once we get to Hanoi, we'll get to our hotel via the service that they provide again. Hello, good morning. Nandito na tayo sa HK Bus Lines station. Hindi siya dumating. Hindi dumating yung sundo ko. So, nag-taxi na lang ako. Mura lang naman. Mga 70 pesos lang. Pero sinabihan ko yung dito na sa station na hindi siya dumating. Kasi di ba parang not for anything else, para tawagan na lang nila yung driver. Sabi naman niya nakalista daw. Kaya lang syempre, di ba sabi ko, I don't wanna miss the bus. So, for a short amount of money, syempre mas gusto ko na ako na yung naghihintay dito kesa sa, alam mo yan, naghihintay ako aimlessly na kung darating siya o hindi. Eh, pag umalis yung bus, di ba, anong ano, 'di ba? Parang mas malaki mawawala sa akin kaysa sa konting halaga. So anyway, we're now here at the bus station, and then pagdating nyo dito, you have to check in para sabihin na niya sa inyo yung inyong seat code. Yan. At saka ito yung papakita mo dun sa tao. And then my luggages are here. Okay naman. Ang sabi niya 8:30 daw. So it's a good 20 minutes-ish na ating paghihintay, but it's better to wait here at makapag-relax, and then we'll see kung makatulog tayo, or we could do some edits para makapag-upload na tayo ng konting content aside from the shorts. Okay? So yun muna, dito tayo sa HK Bus Lines dito sa Sapa, and then we'll do our trip, and then I anticipate na dun na tayo sa aking accommodation makikita uli. Hello, hindi ko na nakikita ko ng itsura ko. We are now here at the HK Bus Lines station here in Hanoi. And we're just waiting for our, I guess, coaster to take us to our respective hotels. Nakapag-register na ako dun sa tao, and alam na niya na kung saan ako. Although it's listed naman. So we're just waiting for that. I already got in touch with the accommodation as well. So okay na din yun. So we're just basically waiting and then settle in. Ayusin yung gamit. And then we can go walking na and eat kasi hindi pa tayo nagla-lunch. So, guys, we are officially here sa ating accommodation dito sa Hanoi. It's called Hanoi Railway Capsule. And yung mga services din nila, it's tucked away dito sa may street. So peaceful siya. So, merong airport transfer, laundry,
uh, yung water, and then towels, and then may local guide reviews and everything. Tapos, mura yung tubig nila, 1.5 liters. Ayan, tapos meron silang mga koi. So good, so nice. Anyway, so yung mga, ayan yung property sa labas tayo. Ayan siya. Ayan yung properties, and I'm lucky enough na nandito tayo sa window. So, that's always good. So, ito siya. Hanoi Railway Capsule. Yan. Okay. So, ngayon, kakain muna tayo. Ang traffic pala dito. So, ang unang agenda natin ay kumain. Kumain muna tayo. Tapos makikita nyo tong actual street kung saan tayo ay pumasok. So, it's tucked away a little bit doon. Pero lapit lang naman. Ayan. So, labas lang tayo dito sa main street, and then nasa gitna ka na, you're at the heart of Old Quarter already. So, ito gusto kong pasukin to. Silver shop to. Mukhang maganda. Anyway, hinahin muna natin yung pagkain. Kasi, importante yun. Importante na kumain muna tayo. Tapos natin siyang pizza doon. May pizza place sila. Ayan. Ay. So, pag nagutom tayo, pwede to. Pero syempre hindi naman tayo magpipizza, di ba? Nagpunta na tayo all the way here. Hindi tayo magpipizza. As much as we can. Kasi hindi ito Sapa levels where walang mga western food. So ito, if we need to, di ba? As much as we can, we will eat local muna. And then syempre, it's also cheaper. So ngayon, a part of our ikot actually is to get a sense kung gaano yung mga presyuhan dito. Kasi sa Sapa, I noticed, medyo may kamahalan siya. Uy, meron ditong Winmart. Yes. Pwedeng bumili ng tubig dyan. Tingnan muna natin kung tama itong pinapasok ko. Ano? Ito, medyo alam ko na mga pinagagagawa ko. Okay, mga tip guys. So dito sa Vietnam, ayon sa aking pananaliksik at sa ating nakikita, huwag nyo masyadong siseryosohin ang salitang sidewalk. Kasi ang sidewalk dito, pwedeng kainan, paradahan. Napakadalang lamang na ito ay nilalakaran. So, hindi talaga siya sidewalk. Diba? Yun yung isang tip na nabasa ko. Pangalawa, mahirap tumawid. Ano to? Bawat pagtawid ay pagsubok. No? At bawat pagsubok, may pagsubok. Kasi mahirap tumawid. Naalala ko tuloy yung paring nagsasermon na habang buhay may pag-asa. Anyway. So yun, mahirap tumawid. So kailangan talaga ng ng determinasyon at malawakang kakayahan sa pagtawid. Dahil ang motor, oh my god, ito na ang sinasabi ko. Dahil ang mga motor ay galing kung saan-saan at wala silang pakialam. Katulad nito, ayan, pag may nakita kayong pedestrian crossing, hindi siya pedestrian crossing. Yun ang tinatawag nilang road zebra. So, stripes lang niya yun, hindi yun totoo. Ayan. So, kailangan medyo may spring kayo sa paa. Nakalimutan ko tumingin sa dapat dito meron kang sensing. Parang yung mga parang yung mga drone.
Kasi yung paikot talaga ang ano. You have to have a heightened sense of reflexes dito. Kaya ako medyo kinakabahan din ako. Kahit sanay na ako sa mga super cities. Iba eh. Iba ang labanan dito. Teka, check lang natin kung tayo diretso pa. Saan na tayo? Diretso pa. Okay, sige. Ayan. So yun, ganun siya. Yun yung mga mumunting tip na so far natututunan ko dito sa ating munting expedition. Kaya pag ganito na sinuswerte ka, ayan, wala, i-grab mo na. Binigay na sa'yo ng Diyos yun. Tapos bumaba ka uli sa lupa dahil ang banta ay laging nandyan lang. Okay? Ayan, katulad ng sinasabi ko, yung mga sidewalk na yan, hindi yan pinalakaran, pwede yung kainan. 'Di ba? So anyway, lakad pa tayong konti and then hopefully makakain na ako kasi hindi pa ako nagla-lunch, alas 5 na. Pag ako pumayat, guys, hindi nyo kakayanin. Baka maging medium ako. Parang naalala ko. Teka, i-recall ko lang to ha. Nung nakasakay doon sa Alpine Coaster, di ba meron silang accent? So, yung tao, ikakat ko, papakita ko sa inyo. Parang, hindi, do you want fast or medium? Ang sabi ng lolo mo. It's our third. Do you want to go fat or medium? Fast. So, let's wait for them first. So, sa isip ko, pag pinapakinggan ko siya ngayon, sabi niya, do you want fat or medium? Diba, how offensive. Do you want fat or medium? Sir, fat na ako. Hindi ko na kailangan ng fat. Ang dream ko, maging medium. Diba? Fat talaga eh. Do you want fat? Sabi niya, no, sagad na. Sagad na si Mayor sa pagka-fat. Okay na. Na-experience ko na siya. I'm good. I'd rather be medium again. Diba? Oh, tulad niyan. Oh, limas kita, Lord. Teka, tatawid muna ako. Parang feeling ko malapit na eh. Okay. Isa rin pala sa aking mga nabasa, mai-share ko lang, is about safety. So, syempre, meron mga ibang lugar na hindi ka basta-basta pwedeng mag-vlog ng ganito or may hawak ka mga gadget kasi any monument eh hahablutin. So far naman daw, dito sa Vietnam, medyo okay lang naman. Hindi siya, safe pa rin siya relatively. So, we should be good. Siyempre, isa yon. Pupunta kayo sa isang lugar, alamin nyo rin yung safety situation niya. Kasi, it will predict kung anong pwede mong dalhin, anong pwede mong isuot, diba? Importante kasi yon. Muntik pa tayong paslangin itong Maserati. Oo, di ba? Nakita nyo yon? Anak ng 7 kubang agility yon. Nakita nyo ba? Kasi ako hindi eh. Pero wag din nating masyadong papaandaran ng agility, no? Baka hindi tayo maunawaan. Okay. So now, kain muna tayo. This is a Michelin selected Bun Cha. So, dito muna tayo kakain. This is Bun Cha Di Dak Him. Okay, dyan tayo. Let's go. Yeah, this one. Mukhang mawala. Ayan. So, binigyan niya tayo ng santabukal na gulay. Hindi ko alam kung may galit siya sa atin. Pero sige. Lagyan natin siya ng konting garlic. Ayan.
meron doon. Tignan muna natin sa. Sarap. Tignan natin yung sabaw. Okay. Good. Maglagay na tayo ng ating mahiwagang noodles. Hop. Ang sarap ng ano, cilantro. Guys, we are now here at Cafe Giyang for our egg coffee. Katabi muna natin to. Ay, malikabok siya. So anyway, nandito tayo ngayon sa Cafe Giyang. Pagkatapos natin kumain dun sa ating buncha, we're now gonna taste egg coffee where it started. So dito yon. And hopefully maging masarap naman siya. Kinunan ko yung papasok. Pero dahil na nagkakaroon ng issue tong camera natin, so ang nangyari is lumipat siya sa photo. I think na-overpress ko siya. So anyway, sa mamaya, i-recreate ko na lang yung pasok or yung labas para makita niyo kung nasaan siya. Okay? Okay guys, nandito na siya. And we tried the iced one. So we'll see if it's good. If it's not good, malalaman nyo. Ang fear ko lang dito kung para siyang lutong kung para siyang naluto yung egg niya. So sana naman hindi, kasi otherwise that would be gross. Tapos napansin ko kanina pa nandun yung order ko. Sabi ko sa akin yata yun. Pero parang hindi naman. Okay, let's give it a go. Wala naman siyang lasang egg. Okay. Yung fears ko medyo nawala naman. Oo naman. Maharap naman siya. Okay, nakatakot ko lang kung ano siya. Kung medyo may malansa siya. Pero mukhang hindi naman. So, it's good. And this, I think, is 55,000 dong. Very mild lang yung lasa. Actually, parang nga lang siyang cream. So, I think it will also be good kung mainit siya. But at least meron na tayong baseline kung anong lasa niya. Para pag na-try tayo sa egg coffee ng ibang lugar, alam na natin kung ano yung inspiration nila, which is this. Okay? So for today, since kakagaling lang natin ng Sapa, dumating tayo dito. Ano ba? I-recap natin siya. So we left Sapa ng I think mga 8 o'clock. And then dumating tayo dito sa Hanoi ng mga, let's just say, mga 3:40, gano'n, 3:35. So, the idea is, kasama dun sa binayaran natin yung transfers from HK na station.
Which is meron naman, kaya lang ang nangyari kasi is ano na yata yun, I think I was hoping to get into my accommodation by 4 o'clock. Parang ang sabi nila is nauna na yung isang parang shuttle and maghihintay pa ng 10 minutes for the next one na sasakyan namin. Tapos tinignan ko yung dun sa app na Grab. So I decided na mag-Grab na lang ako papunta dun sa aking accommodation. And then what I didn't anticipate is matraffic siya. As in, hindi lang siguro ko sanay, maybe normal yun dito, pero para sa akin parang nakaramdam ako medyo parang naiinis yung nagda-drive ng Grab kasi busina siya ng busina sa lahat ng mga motor which are everywhere. Parang kung iniisip ko na ang dami-daming motor sa Pilipinas, dito grabe. As in, wala silang pakialam. Which is, alam naman natin yan, pero experiencing it for yourself is really a different feel to it. So yun, so eventually nakarating tayo dun sa ating accommodation dito sa old quarters. Okay naman siya, maayos lahat, malinis. I think I just need to buy water. And alam ko meron silang pinaprovide na breakfast naman yata, which is like a croissant and milk. Pero of course, we'd also like to explore yung iba natin na mga breakfast options dito sa Hanoi. So, for like right now, it's 6:25. So, kumain na tayo kanina nung buncha and now we're trying the coffee. And okay na tayo doon. So, tomorrow, meron akong list ng mga places that I need to see here. So, ang gagawin ko ngayon is to organize all of them para at least bukas systematic siya and magkaroon ng konting order. And I mean, primary reason to where I start, saan ako pupunta, dito sa my old quarter and everything. Para ma-ready ko rin syempre yung preparation ko. But for tonight, siguro yun lang ang gagawin ko. At least na-experience na natin yung coffee, na-experience na natin yung Michelin na buncha, and then we'll look at the other breakfast options like yung pho and everything. So, ganun ang gagawin lang natin. Basically, yung buong Hanoi days natin will be spent just going around here, exploring the old quarter. And then, syempre, we'll try to do yung train street, I think. Yun, I believe, malapit lang din yun dun sa tinitirahan ko. Kasi ang pangalan ng ko is Hanoi Railway Capsule. So, malamang malapit siya doon sa railway. So anyway, so ang sabi pa nila doon is dapat na pumunta ka doon sa south part nung rail kasi yun yung less pressure daw and whatever. So i-confirm natin lahat yun, and then I think what I'm planning to do right now is to just sit here muna, and then gusto ko ring bumalik muna sa accommodation. I wanna shower. And then, ipaplan ko yung day ko tomorrow. From breakfast, yung sa bank. So far, ang reviews na nakikita ko dito, yung TP Bank at saka yung VP Bank, yun yung mga walang fees. Natatandaan yung nag-withdraw tayo sa Agribank na charge tayo ng 132,000 dong. So medyo malaki-laki yun. So I believe meron dito sa tapat na VP. So pagbaba natin, i-try natin kung makaka-withdraw tayo o mahaba pa yung pila. And kailangan ko ring aralin syempre kung magkano yung i-withdraw ko pa na Vietnamese dong. Kasi ayoko rin namang sumobra. Given that yung ating mga Grab is na kukuha naman diretso sa ating GCash account. And yung parang ganon. So, I wanna make sure na hindi sobra-sobra pati yung
yung pera na i-withdraw ko. Diba? So yun, so ganun muna ang gagawin ko. And then, welcome to Hanoi. Welcome to us dito sa Hanoi. It's chaotic. And there's a beauty to the chaos. And wala, basta we just need to be very careful kasi syempre we're trying our best to be safe in terms of alam mo na, personal space sa paglalakad, pagtawid, and all of that. So, we're still adjusting and hopefully we do a better job tomorrow. So, yun muna. And, we'll end, hindi naman siguro we'll end. We'll see kung may dudugtong ko to or may idadagdag pa ako. But so far, ito muna tayo at tinapos lang natin ang ating egg coffee, which is, of course, a yes for me. Okay? You pay downstairs? Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye. Okay. So, dito siya. Meron siya sa loob. Meron siya sa taas. And then you order first. And then you pay later. So, in our case, ciao. Yeah. Hello. 55? Oh no, 40. Okay. Thank you so much. Thank you. Sobra pa yung binigay ko. So, ito siya. So, meron siyang maliit na corridor dito. Yan. So, papasok ka doon. Tapos dito siya sa labas. Ayan. Ayan yung Cafe Giyang.